Nako, heto na po mga kaubayan, Senator Rodante Marcoleta balik Blue Ribbon na. Nako, panalo si Cayetano, di nakaporma si Soto, sobrang kahihiyan inabot sa Senado. Pudita, napurnada. Nako, yan po ang ating aalamin mga kaubayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga mga kaubayan. Bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin ito. Si Senator Camila Villar may mensahe po para sa kanyang mga kasamahan sa majority block ng Senado. Sabi niya po dito mga kaubayan, sino man sa atin ang kakalas sa ating grupo. Matapos nating makita ang sakripisyo at pag-aalay ng isa sa atin, sa palagay ko, mas masahol pa siya sa Judas. Ayan na. Correct. No? Kasi nga mga kababayan, may bali-balitang magkakaroon po ng kudita ulit sa Senado at papalitan itong si pinakabagong Senate President na si Cayetano ay papalitan daw. Ng minority para iba sila na rin ang magiging majority mga kaubayan. So ayan po ang naging mensahe ni Senator Camille Villar sa kanyang mga kasamahan, no? Talaga naman di ba? Mas masahol ka pa talaga sa Judas kapag ikaw ay bumaliktad sa nakita mong pangyayari, sa nakita mong eksena sa Senado, di ba? Halos ialay na ni Senator Bato ang kanyang buhay para lang makaupo mapalitan yung liderato para mabago naman po ang sitwasyon ng Senado, di ba? Magkaroon ng patas ng mga investigasyon sa mga iniimbestigahan nila, like for example the flood control anomalies, di ba? O ito po mga kababayan ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Zaldi Perez, thank you Senator Camila, kailangan ng bayan ng ganyang tapang ng isang senador. Palaging piliin ang tama, kapalit ay pagpapala. Sabi po dito ni Dita Mario Marasigan, salamat sir. Sabi naman po ni si ako yan, very touching na pahayag, salute you Senadora Camila, ipaglaban kung ano ang tama para sa bayan. Thank you. God bless you all. Ayan mga kaubayan, marami pong natutuwa dito sa post ni pahayag ni Senator Camila Villar. Sabi pa po dito ni Justiano, may kinapos sa pera kaya nakapag-isip ng malalim. Ayun, sumakabilang bakod na. Ba? Dito makikita ang tapat at totoong panindigan. Marami pong nagpapasalamat dito kay Senator Camille Villar sa kanyang naging post mga kababayan o pahayag. Right? Ikaw mga karibin natin, ano po ang iyong opinion patungkol dyan? Just comment down below. At eto, bago po natin i-play yung video mga kababayan, eto, pasadahan po natin to kahapon po, in-interview po si Senate President Alan Peter Cayetano at eto nga ang kanyang naging sagot mula sa media mga kababayan. Tinanong po kasi siya kung sino po ang mamumuno sa Blue Ribbon Committee. Sabi niya po dito, we are considering Senator Marcoleta, pero we are also considering someone else. Sino kaya yung someone else? Sabihin ko na, we are considering Senator Pia. Ayan mga kaubayan, ano sa palagay nyo? Sino po ba ang mas magandang humawak ng Blue Ribbon Committee? It's Senator Marcoleta or Senator Pia Cayetano? Well, anyway, para sa akin naman mga kaubayan, kahit sino sa kanilang dalawa, as long as mawala lang si Pinky. Kasi wala tayong nahihita kay Pinky Lacson Puro lang pagpoprotekta ang ginagawa niya. Di ba? At sigurado rin naman ako mga kaubayan, sigurado naman tayo dyan sa Blue Ribbon na yan ay membro pa rin dyan si Senator Marcoleta at maaari pa rin siya makapagtanong, makapag-imbestiga sa kung sino man ang iimbestigahan nila. Alright, kahit sino sa kanila, okay lang sa akin. Pero kayo mga karibin natin, kung kayo po ang papipiliin, sino po sa kanila ang mas karapat-dapat sa Blue Ribbon Committee?
Si Senator Marcoleta, dumaan na yan eh. Naging chairman na po ng BRC. Si Senator Pia Cayetano, hindi ko alam kung sino ang pagbibigyan ni SP, di ba? Pero kung sino man sa kanila, good luck po sa inyo, no? Sa pag-iimbestiga. Alright, At eto nga mga kababayan, ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan, sabi po dito, itsura pa lang nitong dalawang pagpipilian, katiwa-tiwala na. Alright, sabi po ni Antonio. Sabi po dito, Marcoleta na lang para maabsuelto si Joel Islord, Jinggoy at Botomesa ng San Juan. Aba? From Blue Ribbon to Red Ribbon Committee. Aba? Kaysa naman sa Pink Ribbon, di ba? Marcoleta dahil magaling mag-cross-examine. Si Marcoleta na po. Siya nag-umpisa at tatapos. Ayan. Yehey, natupad na rin pangarap ni Marcoleta. Maisalba mag-asawa Diskaya, hindi na siya makipagsagutan kay Senator Lacson. Aba, hindi rin to. Sabi po yan ni Joelito. Nung maisalbang Diskaya, hindi mo alam yung sinasabi mo no? Sabi po dito, Marcoleta na lang, sir. Kay Marcoleta na laya ang mga Diskaya. What do you think mga karibin natin? Diskaya po ba talaga ang Diskaya ba talaga ang mastermind dito mga kababayan? Nagtatanong lang po ako kasi most of the comments, no, kinukonek po nila yung Diskaya kay Senator Marcoleta. Ang tanong ko po sa kanila mga kababayan, si Diskaya po ba ang mastermind? Di ba? Si Diskaya po ba ang mastermind? Nagtatanong lang tayo mga kababayan Ayan mga karibin natin, ano po ang inyong opinion dyan? Sana nga po ay si Senator Rodante Marcoleta ang maging Senate BRC, no? BRC chairman mga kababayan. Alright, bago po natin i-play yung video, pagbigyan niyo po ako mga kababayan, may isa pa po akong ipapakita sa inyo. Ito po. Magsisimula na kasi mga kababayan, no? Ang impeachment trial ni BP Sara dyan po sa sa Senado. At ito po ang nakuha nilang ang House of Representatives, no? Si Renico ang itinilaga bilang impeachment spokes ng prosecution panel. Aba, kung hindi naman talaga kayo nagpapahalata, no? Na talagang yung mga ina-assign ninyo, yung mga prosecutor, di ba? Talagang mga galit na galit kay BP Sara, no? Siyempre, yun ang gagawin nila. Okay? At si Renico, isa rin to kasi, di ba, yung mga kasamahan niya sa makakaliwa, di ba? Hindi nakakapurma kay BP Sara Siya po ang maging spokesperson. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Talagang walang humpay, okay? Yung kanilang mga plano. Sige, okay lang yan mga kababayan, at least, di ba? Ngayon pa lang, malalaman na natin kung sino po yung maging spokesperson nila. Diba? Galing po sa makakaliwa. Galit kay BP Sara. Alright. Ayan mga kababayan, ano pong yung opinion dyan? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok pa. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang tiumano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Letter from the House of Representatives transmitting to the Senate 27 copies of Committee Report number 261 on House Resolution number 989 titled Resolution Setting Forth the Articles of Impeachment against Vice President Sara Z. Duterte, together with the annexes thereto, and 27 USB devices containing file copies of the above. Rules, refer to the committee. Referring to the Committee on Rules. Letter from the House of Representatives transmitting to the Senate the sealed box
containing the documents from the Bureau of Internal Revenue relative to the impeachment proceedings against Vice President Sara Z. Duterte. Referred to the Committee on Rules. Letter from the House of Representatives informing the Senate that, in accordance with Section 16, Rule 6 of the Rules of Procedure in the impeachment proceedings of the House of Representatives, 20th Congress, Representatives Luis Ro, Ridon, Gutierrez, Zamora, Defensor, Diokno, De Lima, Bagao, Flores, Suan, and Chua have been elected as prosecutors in the impeachment trial against Vice President Sara Z. Duterte. Referred to the Committee on Rules. Acting Majority Leader. Mr. President. Yeah. Mr. The President, Minority Leader is recognized. I heard, and we saw the notice, the message from the House of Representatives, and you have referred the articles of impeachment to the Committee on Rules. May we know if we have already constituted the Committee on Rules? The Committee on Rules is in the acting capacity. So in accordance with Section 19, the same members and Senator Villanueva. Actually, for your information, Minority Leader, we were in caucus and wanted to meet also the minority to start reading the committee chairmanships, but we thought it prudent to convene the court first. And then when we remove our, after we convene the court and suspend, we can go back into session to start reading the committees. So I take it that right now the chairman of the Committee on Rules is in an acting capacity. Yes, Senator Villanueva. And in the acting. membership at this point would only be the ex-officio members. And the members before the all positions were declared holdover vacant. from the Holdover. previous, Yes. In accordance with Section 19. Will you refresh me with Section 19, Your Honor, Mr. President? Because Yes. Yes. Walang yan naman. Senate President, hindi alam ang Section 19 ng rules nila. Mga kaubayan, tapos nagmamagaling kayo. Diba? Section 19, hindi nyo alam. Ako hindi ko alam yan kasi hindi naman ako senador, mga kaubayan. Pero supposed to be. At hindi rin naman tayo, mga kaubayan, Senate President, naging Senate President. Diba? O, pero si Soto, mga kaubayan, naging Senate President. Ilang beses nang naging Senate President, mga kaubayan, ha? Section 19 ng rules nila. Hindi alam. Nako po. Yari tayo dito. And to be fair, because in that Senator Pangilinan has a interpretation question. That's why we referred this to the Committee on Rules. okay. The chairman and the members of the permanent committee shall commence in the exercise of their duties upon election. They shall cease when their successors shall have been elected or designated. So since we have not yet elected or designated their successors, except for the majority leader, our interpretation that it continues. But Senator Pangilinan did bring up the seeming conflict that if it's all seats vacant, then it's Yes, vacant. But precisely. then my initial statement was that you harmonize the rules, and if you harmonize it with pragmatically with what's happening, then we should never have a complete vacancy. Having said that, it is with the Committee on Rules, but I don't think Senator Villanueva scheduled it for hearing until we have the permanent members, just to be sure. And we hope to start doing that this afternoon. We will accept that for now, Mr. Yes. President. Thank you, Minority Leader. We make a note of the manifestation. And, Thank you. and I will note and recognize not only your observations today, but the observation of Senator Pangilinan. And if we need to clarify later on, it will be a good opportunity for us to look at the rules, given the 1392 present setup, unless we are overtaken by events. Yes. Okay. Majority Leader? Correction, Mr. President. 1311.
Yeah, well, it hasn't been corrected because Senator Subiri and Senator JV said that they are independent, but same with Senator Pia and I, we started out independent, and then Senator Subiri asked us if for the purposes of we can join the majority. So it's their choice if they remain minority or they join the majority, or if you can get 2 more members, then you will be the new majority. Yes, Mr. President. Mr. President, may I? Of course, former Senate President Zubiri. Thank you very much, Mr. President. I would like to be associated with the minority bloc, Mr. President, if I may. Binatigos nga ako nila, sabi nila na ako'y nag-fence sitting at nag-abstain. Nag-abstain lang ako para have a free hand to vote on which issue that I think is important for the Filipino people. But when it comes to the organization, I would like to associate myself with the minority, Mr. President. Thank you. Thank you, Senator Subiri. So, Wala, ekis nito si Subiri, mga kabayan. Ekis nito sa atin. Senator Ejercito would also like to manifest. Yes, first of all, Mr. President, I'd like to thank Mr. President for the trust and honor that I was offered to become the majority leader. But as I have mentioned to you personally, that as of this time, I would rather maintain my independence, and with what is happening all over, I think I'll be able to perform my tasks very well and my pet programs very well as an independent. But again, nonetheless, Mr. President, I would like to thank you for the trust and confidence. Being majority leader is a very of course, it's one of the most powerful, we would say, position in the Senate. But I guess I have at this point I would like to maintain my independence. And I also understand. I also recognize that you will say that you will be our number 14, but until the time that we vote, any member, we have to respect their decision and always ascribe good faith. So we will continue to be good friends despite the political divisions or the nomenclature of who is in the majority or the minority. So for the purposes of today to the future, and unless a change is made, will you be an independent or will you be with the minority? Yes, for now, Mr. President, I'll be with the minority. Okay. But again, I would like to thank you for that and for the respect. And we will all still be friends no matter what. Thank you, Mr. Thank President. you, Senator Ejercito. So yan, mga kabayan, no, napurnada po yung kanilang kudita, mga kabayan, di ba? Dapat kasi may dalawa pang sasanib sa kanila. Walang sumanib kay Soto, walang bumaliktad, no? Walang sumakabilang bakod, mga kabayan. Good job, majority, no? Although, no, may dalawa pong yan, si Zubiri and Ejercito, no? Ito ramdam ko si Ejercito, si Senator JB, mga kabayan. Ramdam ko yung kayang pagdadalawang isip, no? Na saan ba talaga ako? Punta ba ako sa majority o punta ako sa minority? But still, pinili niya pong minority, and okay lang yan, mga kabayan. Let's mark. No? Markahan po natin sila. Ejercito, Zubiri, at yung iba pang mga minority block. May pagkakataon din naman po tayong gumanti. Di ba? Pagdating po ng eleksyon, mga kabayan, it is our time. Di ba? Kaya mas maganda nga yan eh. Mas maaga kayong nagpakita ng inyong mga pag-uugali o mga tunay na kulay, much better, di ba? Pero tingnan pa rin natin, baka kasi sabutuhan po sa impeachment ni VP Sara. Hindi naman ibig sabihin na nandun sila sa minority, hindi na po sila buboto. No? Tingnan pa rin natin, baka bumoto po sila against the impeachment. Di ba? Baka sakaling magbago po ang isip natin. Alright, ano pong inyong opinion, reaction patungkol po dyan, mga kabayan? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video nito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.